Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako ulit si JTV. Pag-usapan nga natin ito. Ah, Ikinahihiya daw ng ASEAN si PBBM dahil pro-America, sabi ni Harry Roque. Harry, pasok. May isang Malaysian doon, ang sabi niya, hinahanap ko nga yung video wala doon sa website ng Al Jazeera, pero narinig Wala. Ano ko ewan ko sa'yo, Roque? ko yun. Kinahihiya namin ng Pilipinas dahil sa kanyang posisyon na sunod-sunuran sa Amerika. Kinahihiya daw ang Pilipinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Okay, sino ba naman yung Malaysia na yan? 'Di ba? Baka isang Malaysia na marites lang yun. O baka isang Malaysia na hindi nag-e-exist. Parang rito lang din yan sa ano Parang rito lang din yan sa Pilipinas. 'Di ba? Na katulad nila na mga pro-China, sinasabi nila nakakahiya si PBBM, masyadong sunod-sunuran sa Amerika. Eh, anak ng tokneneng, kanino gusto nyo maging sunod-sunuran? Kapag ka maka-China, hindi ba nakakahiya? Di ba? Sige nga, sa mga Digonians, putragis naman kasi bakit nawawala kayo? Akala nyo napaglaho nyo na ako? Not in my territory. 'Di ba? 'Yun ang inaano ng mga Digonians nakakahiya si PBBM kasi sumusunod. Sige nga, eto lang. Ang Amerika ba merong teritoryo tayo na kinuha nila? 'Di ba? Oo. Kapito ko sila sa Pilipinas because of our strategic location geographically. Pero wala akong maalala na anumang teritoryo natin dito na sinubukan ng Amerika na kunin. And in fact, yung US base nila, ulitin ko lang, 1947 ang kasunduan dyan. Nakatapos ang giyera, 99 years na mananatili sa Pilipinas. At iba-iba yung location ng kanilang, marami silang mga US bases dito sa bansa natin. Tapos dumating yung kunwari mga makabayan, na mga senadores noon. I think that was the time of Macapagal. Isinulong nila na lumayas ang mga Amerikano. Matagal na ho na pinalalayas sa mga Amerikano rito. So yung 99 years na pananatili ng base militar dito ng Amerika, nagtagumpay sila na gawin po itong uh, 25 years na magtatapos from 1966 ang basihan 1966 magsisimula ang 25 years at matatapos ito ng 1992. Yon. So dumating na yung panahon ni Apo Lakay, so wala nangyari, hindi na ito na-extend. No. Sa US naman, nung time na aalis na po sila dito sa Pilipinas, dahil nga mag na 1992 na, no, dapat alis na sila. 1991 naman, sumabog naman itong Mount Pinatubo. So para hindi masira yung mga barko nila, yung mga gamit nila, umalis sila ng mabilisan. Pero may isinusulong po sila noong 1991 na RPUS basis treaty. Na kung saan magrerenta sila rito sa atin ng nakalimutan ko yung magkano halaga pero daan-daang uh, milyones din naman po yung babayaran nila. At yung kontrata po ng RPUS treaty na yan, friendship treaty, aabot ng 10 taon. 'Di ba? Yun ang maganda doon. Kaya lang, nireject na naman nung ating mga senador. Talaga hong salot sa atin, salot sa mga Amerikano, eto mga senador ng mga Pilipino. Yun yung sila Erap, sila, yung Magnificent 12, sila Nikki, sila Ernesto Maceda, sino ba? 12 yan eh. Yan yung tinatawag na Magnificent 12. 'Di ba? At yun na nga, parang sinampal sa pagmumukha si Erap kasi noong time ni Ramos, Vice President siya, naagawan sila ng isang feature. Ito nga pong mischief reef na isa sa pinaka-tinik sa liig ng ating pamahalaan dyan po sa West Philippine Sea. Yung ginawang artificial island. Now, teka. Ngayon,
na nakakabalik na rito ang mga Amerikano sa pamamagitan nga ni Pinoy naman yung Visiting Forces Agreement na siyang foundation ng EDCA, 'di ba? Nagkaroon ng mga EDCA sites. Ngayon, eto si Roque. Alam naman po ni Roque kung ano ang magiging epekto kung sakaling magkaroon ng giyera sa pagitan ng China, Taiwan, US. Alam niya kung ano magiging epekto. Alam niya, unless hindi siya tumitingin sa mapa. 'Di ba? Ang napapansin ko lang rin kay Harry Roque ay bakit hindi niya ipinaliliwanag mga sinasabi niya base po sa geographical location ng ating bansa, ng China. Yung mapa mismo, bakit hindi niya pinapakita sa atin, 'di ba? Tuloy natin 'to. Totoo po yun, ha? Tayo lang talaga ang nagpapautos sa mga Amerikano. Hindi pala OGAGs 'to eh. Etong si matagal na po nating kaalyado. 1951 meron tayong ito nga yung longest treaty sa buong mundo. Itong Mutual Defense Treaty na upgraded po noong 2023. Na kung saan kinover na yung South China Sea. So, any attacks, di ba? From anywhere in the South China Sea. Sa mga tropa natin. At nagbigay na nga si PBBM ng final warning at ng parameter. Hanggang kailan namin kayo titiisin kapag kami namatay na. Hindi na po servicemen. Kahit na isang Pilipino. Sabi ni PBBM, mangingisda. Mapatay ninyo. Scientist namin, mapatay ninyo. Turista namin, mapatay ninyo. Sabi ni PBBM, Pilipino. Mamatay dyan sa South China Sea, dyan sa West Philippine Sea, sa kagagawan ng China, talagang magtatawag na siya. Alam nyo na yun. Alam nyo nakasunod nun. Hindi man ako, sa akin, hindi po giyera yun. Ang ibig sabihin nun. Pero, that is the time ng reactivation na po, o reactivation, i-avail niya na yung Mutual Defense Treaty natin. Okay? So, magkakaroon na po ng kalayaan, gumalaw ang Amerika at mga kaalyadong bansa dyan sa West Philippine Sea. So, no wonder mapuno ng mga barkong pantigma ang West Philippine Sea at sila na po yung bahala na humarap sa China habang pinalalakas nila ang ating bansa. Ngayon, ginagawa nila yan because US found out they failed do sa polisiya nila na panatilihin ang Pilipinas na mahirap kasi para lagi na lang tayong aasa sa kanila. Nakita nila na sobrang delikado. Totoo po, sobrang delikado ng status ng Amerika sa ngayon. Kung ang giyera po ay nangyari, sabihin natin panahon pa ni Gloria Arroyo, wala na. Tapos ang China, kung anong lakas ng China ngayon, yun yung lakas ng panahon ni Gloria Arroyo. Nako, wala na. Sakit na ng ulo ng Amerika. Talagang yung laban nila 50-50 talaga. Hindi ho gusto ng Amerika yan. Ang gusto ng Amerika is winnability, mataas. Hindi sila sasabak kung 50-50 lang ang tsansa. Unless nilusob sila. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, ay hinahabol nila na makabalik rito, magkaroon ng strong presence dito sa Pilipinas para makumpleto nila yung tinatawag na island chain. Actually, it is a barrier. Magmula dyan sa Japan, Korean Peninsula, tapos ito pong Taiwan, yan yung first island chain, pangharang sa interes ng mga komunistang bansa. Tapos ito naman pong second island chain, ito nga po Pilipinas. Tayo naman po ang gateway. So, kung ikaw ang isang Pilipinong, totoong Pilipino, ang dugo mo nananalaytay sa'yo, kulay pulang dugo, hindi ho berde. Di ba? Talagang Pilipinas, maka-Pilipinas ka. Interest ng Pilipinas. Nakakahiyang sabihin na nakakahiya ang ating Pangulo dahil meron nga ako nakitang nung nasa Batangas ako, nakita akong isang artikulo na sinasabi, si PBBM po ang number 1 ASEAN leader. Nakita nyo ba yon sa SOCMED? Number 1 ASEAN leader. At kapansin-pansin,
etong mga taga-ASEAN na kabadong-kabado sa mga aksyon ng ating Pangulo. Bakit? Ha? Ah, yung sinasabi nung Malaysia yata yun na ano daw na sa sigalot ng Amerika at ng China, no, ang pakiusap nila do sa Amerika, huwag naman daw silang i-pressure ng Amerika. Huwag naman daw silang idamay. Alam niyo, naiintindihan ko ho yung ibang mga ASEAN countries dito. Bakit? Putragis eh. Hindi ba Engineer Rodolfo Reyes? Anong ginawa sa kanila? Isinaksak sa kanila ng China ang sangkatutak ng mga investments. Bakit? Hindi makumbi-kumbinsi ng China ang mga bansang yan eh. Ang Pilipinas, pinangako pa lang kidigong noon, tuwan-tuwa na eh. 'Di ba? Pinagmalaki na, build, build, build. Tinupad ba? Hindi na. Bakit patuto pa rin? Kung mapaaway ang China, magbo-volunteer pa Pilipinas noong panahon na yun para magpadala ng mga sundalong magigiting para sa China. 'Di ba? Kung ang Yultong War, yung Battle of Yultong sa South Korea, mga Pilipinong pinadala natin ay kasama ng UN ay nakipaglaban laban sa China. So kung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nila Harry Roque, makikipaglaban po mga Pilipino para ho sa interes ng China. Mas nakakahiya yun. 'Di ba? Putragis ka nakakita ka aliado mo. Tapos kukontrahin mo. Harry Roque, make up your mind, dude. Sana madisbar ka din. Pinagagamit natin ang basa militar at yung aking artikulo po itong Sabado tumawag sa akin na napakadaming senador. Huy, ilan? Naku po, bagamat nakita nga natin sa pahayagan yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng medium range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Bakit kinakailangan kasing sabihin kung anong importansya nun? Common sense na lang po yan, mga kababayan. Hindi kasi ganito, meron tayong, may ahensya dyan para sa EDCA. Ngayon, kung ano yung mga nilalaman ng mga dinadala rito, lahat po ng dinadala rito, they have to disclose. And then malaya rin po ang ating gobyerno na i-inspeksyon yung mga EDCA sites. Okay? Pero hindi po tama na i-disclose in public. Ganito na lang, hahamunin ko na lamang po sila. Okay? So, alin ho ba mas madaling gawin? I-disclose ninyo, Harry Roque, ang SALN ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. Magmula noong 2015 hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa, kasalukuyan, pati mga anak. Di ba tinatago yung SALN? Gaano ho ba ka-importante ang SALN? Di ba? So dito, ang sinasabi ni Harry Roque, hindi raw dinidisclose in public. Bakit kailangan i-disclose in public? Defense matter ito. Parang sinabi mo hindi mo ko kayang saktan, hindi mo ako malulusob. 10 ang pintuan ng bahay ko. Meron ako 50 CCTV, dikit-dikit. Tapos lahat po yan may mga bomba kapag pinersa mo, sasabog ka. So mapapasok mo lamang ako pag sa ilalim ka dumaan. Di ba? Wala hong batas, mga kababayan. Wala hong batas na nakalagay na kinakailangang i-disclose in public. Okay? Ang nasa batas lamang po diyan, kinakailangang sabihin ng US kung ano ang mga dinadala nila dito. At isa nga po sa pinagbabawal, base sa ating saligang batas, ang nuclear warhead. Okay? I-deploy nila diyan sa sa EEZ, sa exclusive economic zone natin. And that is why sinasabi ko na dapat bigyan natin ang Amerika ng isang feature kahit 5, 10. 'Di ba? Sakupin nila, kaya naman nilang i-depensa . Pabayaan natin. 'Di ba? Kahit nasa tabi ng Recto Bank, pwestuhan nila. Walang alisan. Bakit? Pabor naman 'yan sa interes ng bansa natin Dahil merong bantang China. 'Di ba? And then kasabay nun,
O, edi halukayin na natin yung Recto Bank, kunin na natin yung mga resources. Gaya ng sinabi ni dating Pangulong Duterte, hindi nga lang natin ipauubaya sa China ang West Philippine Sea. Pero kunin natin ang isda, hindi lang isda, lahat ng mga biyaya. 'Di ba? Anak ng baka. Buti na nga lang po hindi nanalo eh. Ito ang sinasabi ni Harry Roque rito, ikinahihiya raw ng mga ng mga ASEAN. Alam niyo, palagay ko, ikinahihiya lamang po ng kampon ni Harry Roque si PBBM. Bakit? Dahil po sayang yung ewan ko anong nakihita nila sa China para pagtaksila ng bayan natin, 'di ba? Pero sayang kasi hindi sila effective. Hindi nila nakukumbinsi mga kababayan natin. I totally agree na diyan dapat talagang madisbar ito. Dapat po ang pagiging taksil sa bayan during times of war or not, lalo na kapag fake news na yung mga fake na yung mga sinasabi, no? Tas kontra pa sa interes ng bayan, maging dahilan na ito para tanggalan ng lisensya, 'di ba? Ang isang abogado. Yun nga, sinayang niya eh. Tama ka Sir JDB. Bakit pa papayag ang China sa joint exploration sa West Philippine Sea? Ando na sila. Kaya walang hatian na 60-40 na pabor sa Pinas. Hmm. Wala na yun si Harry Roque, makapal masyado. Kahit tiktikin pa yan, hindi mabubutas. Sino nga Roque para tawagan ka maraming senators samantalang wala ka namang posisyon sa gobyerno? Correct. Meron silang shadow government. Baka yung kanilang mga senator pong tinutukoy niya, mga shadow senator din yun. Maitim ang budhi. Hermal, binoto kita dahil sa Uniteam ka. Nasa Uniteam ka, pero ako ay nagpapasalamat na isa kang OLATS. Ako, totoo po yan. Salamat at natalo tong butanding na to. Yan. Binomba ng tanong yung general na nagtanong kay PBBM na iba ang ginagawa ng sinasabi ng China. Okay. Sana nga eh. Diba? Shame on you, Harry Roque. Anong pakialam ng taong bayan sa artikulo mo? Pare-pareho lang naman din sila pangalan nito, si Tiglaw ng pinagsasasabi. Dati hangang-hanga ako kay Tiglaw eh. 'Di ba? Kaya lang ngayong naupo si PBBM, putragis lumitaw ang tunay na kulay. Magkakabalahibo pala sila. Pati etong sila Kaado Paglinawan, 'di ba? Yung mga kasama nila sa GNTR, so, na ginamit ang pagiging yung Marcos loyalist, 'di ba? Ginamit nila. Yun din nila akalain na magiging taliwas pala sa trip nila na maging maka-China si PBBM. Sinayang ng China yung friendship sa ating presidente. Iba ang galaw nila natural bilang ama ng bayan. 'Di ba? Bilang number one na representante ng bansa ng mga Pilipino, ganun ang magiging aksyon ng ating presidente. Talikuran ng China. Ayun na nga, 'di ba? Okay, so iwan natin muna 'to.